Hello, MJ Moto TV here, and I am back for another video. But before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the bell button to get notified for new videos. Let's go! What's up guys, MJ Moto TV here, and for today's video guys, pre-ride check-up tayo kasi meron tayong ride sa Sabado, April 27. Nasa Lala Garden Cafe kami sa Angeles City, Pampanga. So kasama ko dyan yung Team Bakbakeros. Shoutout sa Team Bakbakeros. And sa mga pupunta po na gusto makita ang bike, kita-kits tayo dyan guys. So ang gagawin natin ngayon guys, magdadagdag tayo ng coolant. Okay. Yan. And then magpapalit tayo ng engine cover. Nice. So meron namang naka-install na engine slider pero magpapalit tayo ng buo. Yan. Sponsored by Popsnick Vapor. Thank you, thank you. Uy, sana all. Yan. So, panoorin lang natin yung video guys and enjoy. Let's go. So, ayan guys, picturean muna natin itong ating engine slider at mamaya naman pipicturean din natin kapag nakakabit na yung bagong engine cover. So, para meron tayong before and after. Alright. Oh, ayan. Video pa mo. So, ayan guys. Simulan na natin baklasin ang ating side cover, no, para magkaroon tayo ng access doon sa ating coolant reservoir. Alright. So, ang gamit ko pala dyan guys ay 64 pieces na socket wrench set. So, malaking tulong din yan guys, especially kung marunong ka at mahilig kang magbuting-ting ng motor. So, nabili ko yan sa Shopee, 180 pesos. Alright. Ang galing! Ang galing! So sa mga V1 users dyan guys, kapag magre-refill kayo ng coolant, kailangan yung tanggalin itong cover na to. So bali 3 volt yan, 1, 2, 3. Pag natanggal nyo to guys, ma-access nyo na yung coolant reservoir nya. Ayan. Tuloy na natin to guys. Ayan, so ganun lang kadali guys, tanggal agad. Alright, so kapag natanggal na natin yung side cover guys, ito naman yung susunod. Meron kasing cover yung coolant reservoir natin, so kailangan natin tanggalin tong dalawang to para ma-access na natin yung pinakalagayan ng ating coolant. So guys, kaya pala tayo mag-add ng coolant. So normally hindi naman nagbabawas dapat ang ating reservoir kapag okay ang cooling system ng ating motor. So magdadagdag lang ako guys kasi nung nagpa-remap ako last time, kasi sobrang init yun guys, hindi kinaya nung dalawang fan dun sa shop kung saan ako nagpa-remap. So nag-overflow, no, sa sobrang init siguro nag-overflow yung ating reservoir. So nagbawas siya, kaya dadagdagan ko lang ngayon guys para maibalik natin yung normal level ng ating coolant. Yan. So konti lang naman yung nabawas guys. Actually below full siya, kaya dagdagan lang natin ng konti.
So ayan nga guys, dinadagdagan na natin ng coolant or nagtatop up na tayo ng coolant dun sa ating reservoir. So ang gamit ko pala na coolant ay Pro 99 guys. So yan, kulay green, di natin pwedeng haluan yan ng ibang kulay guys kasi baka magkulay kalawang siya. Okay. So just like that guys, nakapagdagdag na tayo ng coolant. So medyo napasobra yung lagay ko. Kasi dapat nandito lang siya sa line. So okay lang yan. Wag lang natin hayaan na talagang wala ng space yung hangin, no. Pag pinuno mo kasi ito talaga, talagang aapaw din yan kapag mainit na yung makina. So dapat may space, wag mong punuin. Nasa full lang dapat yan guys. Alright. So balik na natin yung cover guys. And ayun nga guys, no, success ang pag-top up natin ng ating coolant. So babalik ko na yung cover ng ating coolant reservoir para makapagpalit naman tayo next ng engine cover. Ayan, so pinabilisan ko na nga yung ating video guys, no, para hindi na kayo mainip and para panoorin nyo pa ako sa susunod. So guys, magpapalit din pala tayo ng mga side cover. Okay, one set to guys, clutch side and dito sa stator side. So meron naman akong nakakabit na engine slider guys ito. Matibay din yan, pero try naman natin yung buo. So, yan. GB Racing guys. So panoorin din natin. Sana hindi ako magkamali. Wag. Sana hindi ko masobra yung higpit kasi mahirap kasing ma-lost thread yung especially yan, yung mga engine cover na yan. So, tara guys. So ayan nga guys, next job natin, tatanggalin na natin yung ating old na engine slider para makapagpalit ng bagong engine cover. So yung nakalagay kasi dyan ngayon guys is engine slider, and yung ipapalit ko naman guys is engine cover. So sa tingin ko merong mas protection yung engine slider guys kasi kapag sumemplang ka, just in case, ayoko namang ma-experience yun, pero mas meron talagang protection yung engine slider na nakalagay ngayon. So yung engine cover kasi guys, I think more on pang display, no, for accessories, aesthetics, ganyan. Kasi yung nakakabit dyan ngayon guys, pure alloy siya and meron siyang hard plastic doon sa mismong alloy na nakakabit. So kapag sumemplang guys, safe na safe yung engine cover kasi matigas yung hard plastic and meron pang alloy na bracket, no. So yung engine cover kasi guys na ipapalit natin, kapag sumemplang ka guys, lalo na pag malakas yung pagkakasimplang, talagang mababasag yan kasi yung cover guys, dadampi talaga yun. Hindi kagaya nun sa engine slider, hindi dadampi yung mismo engine cover. At ayun na nga guys, finally natanggal na natin yung ating engine slider. Ayan. So next up guys, ikabit naman natin yung ating engine cover. Ayan. Let's go! So ayan guys, no, tinetest fit ko muna kasi medyo hesitant ako kung tama na ba yung positioning niya. So tinitignan kong maigi guys para sigurado tayo na ganoon talaga dapat yung way ng pagkaka-install. Ayan. So tanggalin na nga natin itong dalawang bolt na to guys para finally ma-install na natin yung ating engine cover. So i-check ko rin kasi kung saan tatapat yung butas para hindi ako magkamali kung anong tatanggalin kong bolt. So yun, nasukat ko na and nakita ko na itong dalawang to yung dapat tanggalin kaya tinanggal ko na. Ayan.
Ayan guys, kinakabit ko na nga yung ating bagong GB Racing na engine cover. GB Racing, baka naman kahit yung carbon lang. Hindi, wow. Sige. Guys, naikabit na natin itong cover. Pwede nang balik. And proceed na tayo dun sa kabila. And then guys, ligpitin na natin yung kalat natin. And ikabit na rin natin itong tinanggal natin na side cover guys para dire-diretso yung trabaho natin. So after natin ikabit ito, i-bebelta natin. Bebelta talaga. Sasakyan yarn. Gunggong! Ayan. So, babalik na rin natin para makapag-proceed naman tayo dun sa kabilang side. Ayan. Let's go! And, oo nga pala guys, paalala lang, especially sa mga nagdi-DIY dyan, kapag nagbabalik kayo ng inyong engine bolts guys, huwag nyo masyadong higpitan. So kung pag naramdaman nyo na okay na yung higpit nya, huwag nyo nang pilitin na higpitan ulit. So maniwala kayo sa instinct nyo guys, kasi based sa aking experience dun sa aking previous na motor, nasosobrahan ko ng higpit palagi. So nag-frustrate ko yung bolts. So magiging problema yan guys, kasi pwedeng magkaroon ng leak dyan. Kaya yung tamang-tamang higpit lang guys, no, para hindi kayo magkayasama. Alright. So let's go guys, baliktarin na natin itong motor para simulan naman natin yung kabilang side. Alright. Alright, so kabilang side naman tayo guys. Let's go. Yeah. Nakalive nga tayo dyan guys sa mga oras na yun, kaya medyo hindi ko alam kung saan ipipwesto, no? Pagpasensya nyo na ako kasi kailangan natin din mag-live paminsan-minsan guys, special sa page natin para naman magkaroon tayo ng another way para makapag-engage sa atin yung ating mga followers, di ba? Sana all. At ayan na nga guys, finally natanggal na natin yung ating side cover. So install na natin itong ating bagong engine cover and tanggalin na rin natin yung engine slider na nakakabit. Alright. So sa part na to guys, nagulat nga ako kasi merong tumagas na coolant, no, dito sa ating water pump. So first time ko kasing baklasin to guys, kaya hindi ko rin alam na normal pala yan. Kaya ayun, gumawa muna ako ng pangsalok natin. Okay, yung pangsalo ng coolant kasi akala ko mauubos. Pero hindi naman pala. Yun lang talagang unang bolt yung nag-leak. So hindi ko rin alam kung bakit ganun guys, pero at least sa susunod alam na natin, diba? Right. So ayan na nga yung ginawa ko pangsalok guys, no, kasi akala ko meron pa. So, wala naman. Improvise, diba? Premier Waters, baka naman. So ayan guys, natanggal na natin yung unang bolt. So sunod naman natin itong isa. So akala ko meron din, pero wala pala.
walang kwenta rin yung ginawa kong pangsalok dyan. So, tanggalin ko na rin itong huli kasi alam kong wala na rin yung tatagas dyan. Diba? And ayan na nga, natanggal na natin lahat ng bolt. Test fit naman natin itong water pump cover natin. Ayan, poging-pogi. GB Racing, baka naman. So, paalala ulit guys ha, huwag higpitan ng masyadong mahigpit para hindi ma-lose thread. Okay. Tamang higpit lang guys para hindi ma-lose thread. Ayan. Next. So, ito na yung last. Okay. Let's go. Ayan guys, tinetest fit ko ulit guys. Nilalapat ko yung bagong engine cover para alam ko kung ano ulit yung mga bolts na tatanggalin. Mahirap kasing manghula ng tatanggalin, di ba? Baka masobrahan mo yung natanggal mo, mag-leak yung oil. So, yan, dapat sakto lang. Test fit palagi. Finally guys, ayan na, ikabit na natin. Again, dahan-dahan lang sa paghihigpit ng mga bolts para iwas lost thread. Alright. So, ayan guys, finally naikabit na natin yung ating engine cover. So, picturean na naman natin to guys. Ayan. And syempre, yung huli natin gagawin guys, ibabalik na natin yung side cover. Alright, let's go! Guys, so binabalik na natin yung side cover natin dito, and finally no, tapos na yung ating pagta-top up ng coolant and pagpapapalit ng ating engine cover. Alright. Okay, alright. So, guys, tapos na. So, total 49 minutes, no? 50 minutes yung pag-refill natin ng coolant and then yung pagpalit natin ng engine cover. Ayan. So, okay na. Goods. And once again, this is MJ Moto TV. Thank you for watching. Ride safe.